Sir, sana magawa niyo lahat ng paraan para mahuli ang purchasing officer namin. Talaga hindi biro yung ginawa niyang pagkuha ng isang leader. Kasama yung ibang staff niya. Sir, nagsagawa na kami ng search operation sa bahay ng suspect. Pero hindi po namin siya naabutan doon. Rest assured na hindi po kami titigil hanggat hindi po namin siya napapanagot sa batas. We'll update you, sir. Mauna na po kami. Salamat. Dad, maayos din to. Sana, just disappointing pag naiisip ko yung taong nagbitray sa akin. Pinaibigan mo na, pinagkatiwalaan mo. Ano pa ang gagawin sa'yo? Naalala ko yung kaibigan ko si June. Pinurin ko yung kapatid. Higit pa sa isang kapatid. Siya ang dahilan kung bakit nawala ng lahat ng mga pinag-ipunan ko. Ikaw, Gerald. Bilang operations manager, ba't di mo nakita yung mga false purchases at saka yung mga pagnanakaw, yung mga pagsisikwat ng mga purchasing agents natin? Dad, nung makita naman po ni Gerald yung mga anomalous transactions, agad niyang sinampa ng kaso si Val. Late na lang po namin nalaman na magkasabwat pala sila. Yeah, but that's water down the river. Tapos na yon. Wala na, nakatakas na yung magnanakaw. Alam mo, Gerald, pasalamat to. Kasalanan mo ang lahat ng ito, anong gagawin mo? Ha? Dad, wala pong excuse. Mali ko po. Responsibilidad ko to. At pinapangako ko, tutulong ako sa paghahanap. Hindi ako papayag na hindi siya magbabayad sa ginawa niya. Gerald, we're family now. But family is family. And business is business. Gawin mo ang lahat ng paraan para mahuli yung taong kumuha sa atin. Otherwise, parang binitray mo na rin ako. I have no choice. I have to terminate your position. Bakit parang lulug-ulugong mga manok kayo dyan? Anong ganap? Ninanakawan tayo ng mga purchasing officers natin. Talaga ba? Talaga. Eh di ba si Gerald yung boss nila? Naku, mukhang nasabon mo na. Kaya pala mukhang Biyernes Santo yung mukha. Kaya maghinay-hinay sana kayo sa paggastos. Lalo na ngayon, may kinakaharap tayong problema sa supermarket. Halos 1 milyon din ang nakuha nila. Ganun ba? Eh, konti lang naman to eh. Hindi naman siguro masakit sa bulsa ng asawa ko. Oo nga, pero priority ba yung pinagagastosan nyo? Araw-araw? Akala ko ba nagkaintindihan na kayo ni Daddy? Akala ko kontrolin mo na yung paggamit ng credit card. Love, sorry na. Akala ko okay lang sa'yo eh. Siguro kailangan ko nang maghanap ng trabaho. Balik na lang kaya ako sa caregiving. Para may sarili akong kita. Tingnan mo na, hindi mo na kailangan maghanap ng trabaho pa sa iba. Meron tayong family business dito na dapat natin pagtulungan. Tama si Gina. Kailangan natin magtipid, especially ngayon. Okay. Kung yan ang gusto na ni Gina, wala naman akong problema dun eh. Pero Gina, sana sa susunod, huwag mo dalhin yung pagiging boss mo dito. Hindi mo ako dauhan. Gina, may problema ka ba sa akin? Inaakasahan mo ba ako na winawaldas ko pera ng asawa ko? Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko. Wala nga ba? Pwede ba? Huwag na nga tayo magplastikan. I'm not a hypocrite, Betsy. And I don't mince words. Hindi talaga ako okay sa overspending nyo ng nanay mo. Eh bakit? Pera mo ba ang winawaldas namin? Hindi. Pero yung lumalabas-pasok sa supermarket, dugot pawis yun ng mami ko at ng daddy ko. Sakripisyo nila para maitaguyod ang business namin. Pwede ba? Huwag mo nang isama yung nanay mo sa issue na to. Mag-move on ka na.
Simple lang naman ang motto ko sa buhay eh. Pera ng asawa ko, pera ko din. At tanggapin mo na lang na may karapatan ako bilang asawa ng daddy mo. Kung di mo kaya ibigay sa akin ang respeto na para sa akin, diyan tayo magkakaproblema, Gina. Alam ko lahat yan, Betsy. Pero sana maintindihan mo, may karapatan din ako bilang anak ng asawa mo. At ang respeto, pinagtatrabahuhan yan. Hindi binibigay basta-basta. Kahit na hindi mo ko irespeto, titingala ka rin sa akin balang araw. Padadapain kita sa kanal. Ako, mahal. I'm really trying my best to have a good relationship with Betsy. Pero lagi niya sinisira. Hindi ko naman sila pinagbibigyan. Silang dalawa ng nanay niya. But I keep trying my patience. Gastos pa rin sila ng gastos kahit alam nila may problema tayo sa supermarket. Ang dami ko tuloy sa galit ni Dad. Kasalanan ko rin naman, mahal eh. Nagpabaya ako. Hindi ka pabaya, mahal. You're doing your best. Pero hindi pa rin yung sapat sa mata ng daddy mo. Maririding ko pa sarili ko. Papatawad niyo pa kaya ako? Galit lang si Dad sa'yo ngayon. But knowing him, generous siya and very forgiving. Papatawad ka niya. Basta ako, never mababawasan ang tiwala at pagmamahal ko sa'yo. I'm proud to be your wife. And I'm so grateful sa support and love na binibigay mo sa akin. Nagpapasalamat din ako na ikaw ang asawa ko. Huwag na muna natin isipin yung mga problema natin, ha? Lalo na si Betsy at si Aling Susan. Kung mag-alala, babantayan ko sila. Hindi nila masisira yung pamilya natin.